Girl, time to shine ka ngayon. Ngayon ka na umiyak. Ngayon mo na ilabas yung iyak mo. Bilis. Ay, huwag umiyak ka. Dito. Come here. Nandito kami lahat. O, diba si Cheryl, oh, confidently beautiful. Ano na, Cheryl? Lapit ka nga dito, lapit ka. Ayan. Maghahawak para sa'yo. Hindi, okay lang, huwag mo na ako intindihin. Ikaw ang pagpupuntirihin namin ngayon. O ano na, Cheryl, ah? Congratulations again! Thank you so much po sa inyong lahat, sa mga taong nagmamahal sa akin, mga taong sumusuport po sa akin. Hindi ko na kayo iisa-isahin pa. Lahat kayo, maraming salamat. Grabe, nagbunga ang pagpupursige mo. Oh, yes, of course kay Papa God na nagbigay sa akin ng support, na nagbigay sa akin ng faith, ng guide para mas maibigay ko yung best ko sa Binibining Pilipinas. Late ka pa sa lagay na yan, na nag-submit. Yes, late na nga ako. Tapos na yung March 22, pero nagpasa pa rin ng lola nyo. Alam nyo po, ganito ha, nung pumunta ako dyan sa Aurora Tower, ibibigay ko to sa mga bata. Thank you. Nung March 22, hindi ako nakahabol sa pagpasahan ng requirements. Sabi sa akin nung dyan sa Aurora Tower, naku ma'am, sayang, late ka na. Ang ganda pa naman ng outfit ng lola mo. O edi, umalis na lang ako. Pero sabi niya sa akin, balik ka sa Monday. Bumalik ako sa Monday. Mag-Holy Week na. O edi, doon ako nagpasa. Alam mo, pinakiusapan ko yung gwardiya doon sa Aurora Tower. Ang sabi ko, okay lang kuya, kahit hindi ako makapasa sa screening ng Binibining Pilipinas, basta importante makapagpasa ako ng requirements ko sa Binibini. Sige na kuya, pagbigyan mo na ako. Bakit ka kasi late nag-submit? Nung una kasi, may hinihintay akong makeup artist na mag-aayos sa akin sa buhok. Kaya lang, anong oras na siya nagsabi na hindi siya makakapunta. Ay, Diyos ko po. Ayun, pumunta ako dito, late na, wala na, tapos na. Hindi ka ba marunong gumawa ng sarili mong makeup para hindi ka dependent sa mga makeup? Ito ngayon, yung ayos ko ngayon, ako lang ang nag-makeup sa sarili ko, ako lang ang nag-ayos sa buhok ko. Sabi ko nga kay Jude Verano, Mama Jude, ang atake ko una si Luigi Gomez. Pero hindi ko in-expect na yun. Luigi Gomez pero ngayon, may mga nagsasabi sa akin, ay, Janine Togonon. Sige, Janine Togonon ako ngayon. Sige. Parang sumali lang ulit si Janine Togonon. Pero alam nyo, eto day ang hirap mag-ayos kanina. Kanina nag-ayos ako ako na lang nag-makeup sa sarili ko. Nung una, alam mo naman, putulan kami ng kuryente, tubig. Paano ako makakasurvive? Pumunta ako sa ibang area, sa CR na may outlet. Meron naman akong maliit na electric fan. Una, nag-ayos ako dun sa isang area na yon, pinagbawalan ako. So bumalik ako sa bahay kasi naiwan ko yung pilikmata ko. Kinuha ko yung pinahiram sa akin ng kapatid ko ng maleta. Tapos after nyan, bumunta ako dun sa galeria, sa Gold's Gym. Doon ako nag-ayos. May aircon naman, may saksakan. Nag-ayos ako dun ng bonggang-bongga. Paglabas ko ng gym, mga tao, ay, diba? In fairness naman kasi sa transformation mo. Yes, transformation. Actually kasi, nung nagta-transformation ako, ang hirap magpalakas ng katawan. Kasi ang sakit lagi ng katawan mo, pagod ka. Pero tiniis ko. Yung mga ginagawa ng mga nakasama ko sa gym, sila Sam, yung mga tinetrain ni Coach Angelo, sinubukan kong gawin yon, yung ganon, yung sa may ginawa ko yon. Sobrang sipag talaga ng lola mo. Nagpapalag din pala ako.
O ngayon, Ateng, Binibining Pilipinas, candidate ka na. Ano bang pagbabagong aasahan namin sa'yo? Bukod sa looks, bukod sa yung physical na anyo, ay yung confident. Mas malakas pa ang magiging confident natin besides doon sa Miss Cosmo World Philippines. Iniwala ako. Yes. Confidence level. Yes. Sabi ko nga bago ako sumali ng Binibining Pilipinas, sabi ko kay Papa Jesus, hindi ako sure kung makakapasok ako sa Binibining Pilipinas o makakapasok ako. Pero Papa Jesus, kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Kahit sobrang hadlang ang buong mundo sa akin. And I, thank you. Amen. Ganun. Ano kaya sa tingin mo ang reaction ng mami mo from heaven right now? Sobrang saya niya. Kasi sabi ng mami ko, nung bago siya namatay, anak, sumali ka Binibining Pilipinas. Bakit ma? Anong gagawin ko doon ma? May height requirement yun. Sabi ko, anak, kahit na. Iwan. Sige na nga. Pero nung time na yun kasi, hindi ako nakasali. Kasi nakafocus ako sa MUPH. Yun. Kasi nga walang height requirements. Ngayon, naghigpit ang MUPH. Ngayon, ang ginawa ko, panay ako ng gym, nagbablog, and also nagda-diet. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya hanggang sa nakarating ako sa Binibining Pilipinas as top 40 official candidate. Ano ang mga content mo? Ang magiging content ko, ito. Next na i-upload ko yung nagpasa ako ng requirements sa Binibining Pilipinas. And isusunod ko na rin yung ito. Ito yung binili ko sa mga bata. Naawa ko sa mga batang yun. Sabi, ate, gusto po namin, bili na po kayo, ganito. Pang lang po, pang-aral po namin. Diyos ko naman to. Ako, nahinto rin ako sa pag-aaral, ha? Pero alam mo yun, believe ako sa mga batang yun. Pero nakakaawa din Pero kung sa bagay, kahit papaano, hanggat bata pa, natuto na silang magnegosyo. Relate din yan tayo sa financial literacy. Sabi naman kay Sherry, hindi pwede